Amen. I'm standing on the solid rock. Well, si Jesus Christ po yan, hindi nayayanig, hindi nagbabago. Walang katulad. Everyone, let's sing together. Through my disappointment, strife and discontentment, I cast my every care on the Lord. Amen. No matter what obsession, pain or deep depression, I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages, rich but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Losing on war, each step leads me homeward, trusting in my Savior day by day. Come on, with God. Our relation, firmly His foundation. So on this solid rock I'll stand. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages, rich but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Even though it's gone now, I don't feel alone now. With comfort came the Spirit of the Lord. The Spirit of God is in us. Now with His word He guide me, from temptations hide me. I'm standing on the solid. Amen. Come on. Thank you, Lord. I'm standing on the rock of ages, safe from all the storms that rages, rich but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Amen, amen. Panatag po tayo kay Kristo. Heavenly sunlight. Amen. Makalangit na liwanag at tanglaw sa ating landas at sa ating mga paa. Walking in sunlight, all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee, promise divine that never cancel. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah. I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. It is. Above me. Amen. Yeah. Amen. Oh, Savior and gentlemen. He's the light, in Him is no darkness. Ever I'm walking close to His side. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, tracing my way to mansions above, singing His praises. Gladly I'm walking in sunlight, sunlight of light. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Ang liwanag pong yan na makalangit ay of course hindi yung liwanag na literal. Liwanag sa ating isip, liwanag sa ating puso, na kahit merong mga suliranin, pasanin, at mga pagsubok sa buhay, meron kang nauunawaan na dahilan bakit meron pa rin tayong ipagpapasalamat sa Diyos. Amen? A shelter in the time of storm. Alam natin na kahit may mga bagyo sa buhay, meron tayong kanlungan.
At yan yung liwanag na ipinakita ng Diyos. Amen. Everyone! The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever will betide, a shelter in the time of storm. Amen! Yes! Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary Sa ilang. land, a shelter in the time of storms. A shade by day, defense by night. Amen. A shelter in the time of storm. No fierce alarm, no foes of fright. A shelter in the time of storm. Come on. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Yes, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storms may round us beat, a shelter in the time of storm. We'll never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storms. Amen. Rock divine, Oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. On the verse now. Oh, Jesus is a rock in Yes, a weary we know Him. land, a Jesus is the weary rock land, in a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storms. Alam niyo po, habang ini-apply natin yung salita ng Diyos, kagaya ng ating inaawit, meron tayong shelter in the time of storm. Si Kristo. Amen. Brother Francis, will you please come? Ikaw manguna ngayong gabi sa ating panalangin. Na-miss namin kayo nung linggo. Okay. Tayo po ay manalangin. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat meron kaming kanlungan na katulad Opo. mo. Opo. Meron kaming matibay na inapakan dahil ikaw Yes po po. ang aming foundation. Opo. Kaya o God, maraming salamat po sa iyo sapagkat sa iyo kami po ay kumpleto na. Thank Kaya you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa buhay po na binibigay mo sa amin, hininga, lakas, at lahat ng bagay po na nasa amin ay pawang galing sa iyo. Thank you, Lord. Kaya o Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya, kabutihan po sa aming buhay. Yes po. At maraming salamat po sa araw-araw na ginagawa mo sa aming buhay na Opo. tunay po na ang protection mo, Panginoon, ay hindi humihiwalay sa amin. Amen. Kaya o Diyos, kami po ay panatag sa iyo. Maraming salamat o Diyos sa iyong iglesia na pinagdalhan mo sa aming Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy, Panginoon, kami nga po ay magpalakasan. Yes po. At patuloy, Panginoon, ay purihin pasalamatan po sa araw-araw, Panginoon. At ganun din po naman, i-bless mo po ang bawat isa po na narito ngayon. Yes At ang mga wala po dito, O God, ay iyo rin po namang aalalahanin, Panginoon. Amen. Kaya, O Diyos, sa iyo lamang kami titiwala. At habang kami binubuhay mo, Panginoon, nawa po, Panginoon, kami po ay gamitin mo pa po ng mahaba pang panahon. Yes po. Kaya, O Diyos, maraming salamat po. Bless mo po ang gabing ito na ang iyong salita, Panginoon, ng muli po na magbigay po sa amin ng bagong lakas, bagong Amen. pag-asa, Apo. at bagong aming susundan po sa buong araw po, Panginoon, sa buong darating pang panahon, Panginoon. Kaya, O God, maraming salamat po. At ikaw na po ang magbukas ng aming puso't isipan Yes sa iyong po. salita. At nawa po ang iyong salita, Panginoon, ay maging totoo po sa aming buhay, Panginoon. Yes po. Kaya Amen. Diyos, maraming salamat po sa iyo. Ang lahat ng bagay binabalik at pinasalamatan ka namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Kayo ba'y may pinagpapasalamat sa mga araw na nagdaan hanggang ngayon? Say amen. Amen. Oh, well, congratulations sa ating kapatid na may bagong baby. Si Brother Israel, Sister Joycey. Palakpakan natin yung kabutihan ng Diyos. Hindi basta kayang gawin yan eh. Hindi yan nabibili.
hindi wala kang iinuming gamot, talagang bigay ng Diyos kasi yung buhay, walang gamot na pwedeng magbigay niyan eh. Ha? Amen. So, congratulations mga kapatid natin. At sa lahat ng mga kapatid natin, tayo magbabasa ng salita ng Diyos. He hid it. Ano ito? Aawitin muna natin to. May pala tayong aawitin eh. Pero ano na tayo, magbasa na tayo para meron tayong more time sa Word of God. Kasi ito pong ating series, lahat po halos ng aking tinatalakay ngayon ay patungkol sa mga last days. Tungkol po sa mga things of the future. Ha? Madalas na matagal natin itong hindi tinatalakay pero tinatalakay natin ngayon para yung iba na hindi pa nakakaalam at bihasa sa prophecy, sa things to come, doctrine of last things or tinatawag na eschatology ay nakikita natin unti-unti, nahihipid natin. Okay, so magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Esther chapter 9, 1 to 32. Esther, tawagin natin ang ating mga kapatid para tayo pangunahan. Amen. So, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Atin pong basahin ang salita ng Diyos. At ito'y salitan po nating basahin. Sabay-sabay pa tayo sa huling talata sa verse number 32. Verse 1, sa ikalabing dalawang buwan nga, na siyang buwan na ang Adar, na ikalabing tatlong araw ng buwan ding yaon, nang ang utos ng hari at ang pasya niya ay malapit ng gawin, ng araw na inasahan ng kaaway ng mga Hudyo, ng mga puno ng kanila, yamang napapaligbiglat bigtad na ang mga Hudyo ay siyang naghari sa kanila at napupuot sa kanila. Ang mga Hudyo ay nagpipisan sa kanilang mga bayan sa lahat ng lalawigan ng Haring Asero upang magbuhat ng kamay sa mga nagbabanta ng kanilang kapamakan at walang sa kanila sapagkat takot sa kanila humulog ng mga bayan. At lahat ng mga prinsipe sa lalawigan at mga satrapa at ang mga tagapamahala at ang mga nagsigawa ng gawain ng hari ay nagsitulong sa mga Hudyo sapagkat ang takot kay Mardukeo ay suma kanila. Sapagkat si Mardukeo ay nakila sa bahay ng hari at ang kaniyang kabutungan ay lumaganap sa lahat ng mga lalawigan sapagkat ang mga lalaking si Mardukeo ay dumakila at sinaktan ng mga Hudyo ang lahat ng kanilang mga kaaway sa taga ng tabak at sa pagpatay sa mga pagiba at ginawa ang naibigan nila sa napupuot sa kanila. At sa Susan na bahay ng hari ay nisipatay ang mga Hudyo at sa 500 lalaki. At si Porsandata at sa Talpon at sa Apata. At si Porata at si Ahal at si at si Parmasta at si Arisay at si Ariday at si Baisata. Nasumpungan ng anak ni Aman na anak ni kaaway ng mga Hudyo ay pinatay nila. Ngunit hindi nila binuhat ang kanilang kamay. Nang araw na iyon ay ang bilang ng nangapatay sa Susan sa bahay ng hari ay nidinala sa harap ng hari. At sinabi ng hari kay Esther, ang mga Hudyo ay nasipatay sa nagsisipol ng 500 lalaki na Susan na bahay ng hari. At ng 10 ng anak ni Aman, ano nga ang kanilang ginawa kaya sa ibang mga lalawigan ng hari? Ngayon, ano ang iyong at ipagkaloob sa iyo o ano ang iyong at gagawin? Nang magkagayoy sinabi ni Esther, kung kinalulugdan ng hari, ipagkaloob sa mga Hudyo na nangasa Susan na gawin din bukas ang ayon sa pasya ng araw na ito at ang 10 anak ni Aman ay mabitin sa bibitayan. At inuutos ng hari na gawin gayon at ang ay nabigay mula sa Susan at kanilang ibinitin ang 10 anak ni Aman. At ang mga Hudyo na nangasa Susan
ay nagpipisan ng 14 na araw din ng buwan ng Adar at nagsipatay ng 300 lalaki sa Susan, ngunit sa pagsamsam ay hindi nila nangabuhat sa kanilang kamay. At ang ibang mga Hudyo na nangasa mga lalawigan ng hari ay pinapipisan at pinagsangal ng kanilang buhay at nagkaroon ng kapangyaan sa kanilang mga kaaway at nagsipatay sa kanila ng 75,000, ngunit ay hindi nila binuhat ang kanilang kamay. Ito'y nagawa ng 13 araw ng buwan ng Adar at ng 14 na araw ng buwan ng Dingyaon ay nangapahinga sila at ginawang araw ng pistahan at kasiyahan. Ngunit ang mga Hudyo ay nangasa Susan ay napipisan ng 13 araw ni Yaon at ng 14 ni Yaon at ng 15 araw ng buwan ding Yaon ay nangangahil sila at naging araw sakbisan at kasayaan. Kaya't ang mga Hudyo sa mga nayon na nagsisitahan sa mga bayan na hindi nangakukutaan, ginawa ang 14 na araw ng buwan ng Adar na araw ng kasiyahan at pistahan at mabuting araw at ng padalahan ng mga bahagi ng isa't isa. At sinulat ni Mardoqueo ang mga bagay na ito at nagpadala ng mga sulat sa lahat ng Hudyo sa lahat ng lalawigan ng Haring Asero sa malapit at gayon din sa malayo. Upang ipagbilin sa kanila na kanilang ipaggilin ang 14 na araw ng buwan ng Adar at ang 15 niyaon taon-taon. Na mga pinakaaraw na ipinagkaroon ng mga Hudyo sa kanilang mga kaaway at buwan ng ipinagsakasiyahan ng kapanglara upang kanilang gawin ng mga araw na pistahan at kasayahan at ng pagdadalahan ng mga bahagi ng isa't isa at ng mga kaloob na mga dukha. At pinagkasunduan ng mga Hudyo na gawin ang gaya ng kanilang pinasimulan at ang sinulat ni Mardoqueo sa kanila. Sapagkat si Aman na anak ni Abedita na Agigeo, nakaaway ng lahat ng Hudyo ay nagbanta laban sa mga Hudyo upang lipunin sila at pinagsaklaran ng upang patayin at upang lipunin sila. Ngunit nang dumating sa harap ng hari ang bagay, ay kanyang iniutos sa pamamagitan ng mga sulat na ang kanyang masamang banta na kanyang ibinantalaban sa mga Hudyo ay mauwi sa kanyang sariling ulo at siya at ang kanyang mga anak ay mabitay sa bitayan. Kaya't kanilang tinawag ang mga araw na ito na papuri, ayon sa pangalan ng Pur. Kaya't dahil sa lahat ng salita ng sulat na ito at kanilang kita tungkol sa bagay na ito at nang dumating sa kanila, ang mga Hudyo ay nangagpisan at nagsipangako sa kanilang sarili at sa kanilang binhi at sa lahat ng yaon na nagpisan sa kanila na anupat huwag magkulang sa kanilang ipangingilin ang 2 araw na ito ayon sa sulat niyaon at ayon sa takdang panahon niyaon taon-taon. At ang mga araw na ito ay aalalahanin at ipagnilin sa buong panahon na bawat angkan ng bawat lalawigan at ang bawat bayan. At ang mga araw na ito ng Purim ay hindi ilipis o ang alanan man sa mga yaon ay lipis sa kanilang binhi. Nang maggagayoy si Esther na reyna na anak ni Abihail at si Mardoqueo na Hudyo, sumulat ang buong kapamahalaan upang pagtibayin ang kanilang 2 sulat na ito ng Purim. At siya'y nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga Hudyo sa 127 lalawigan ng kaharian ni Asero na may mga salita ng kapayapa at katotohanan. Upang pagtibayin ang mga araw na ito ng Purim na kanilang mga takdang panahon ayon sa ibinilin sa kanila ni Mardoqueo na Hudyo
at ni Esther na reyna, at ayon sa kanilang ipinasya sa kanilang sarili at sa kanilang binhi sa bagay ng pag-aayuno at ng kanilang pagdaing. Sabay-sabay po tayo, verse 32. At pinagtibay ng utos ni Esther ang mga bagay na ito ng Purim at inisulat sa aklat. Makakaupo na po tayo. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. We're an anchor for those who are hurting. We're a harbor for those who are lost. Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know Him, and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the all for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment His hand has held mercy, for all the love that is shown all my life. The simple things doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I got my mind on eternity. That's why I am not ashamed of the
ashamed of the gospel. I've got too much behind me to let this world blind me. To some is a name, but to me is my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Well, hindi tayo dapat mahiya, no? At it's the good news of Christ. Okay po, atin po munang ikukonekta itong ating PowerPoint dito. Okay ba yan? Ayan. Mhm. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay ang judgment seat of Christ. A judgment seat of Christ. Tayo po tumayong lahat. Buksan po natin ating Bible sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Siyempre, itong judgment seat of Christ, kung nai-imagine natin, napipicture natin sa ating isipan, kailan, nasaan ito sa history? After na ito ng rapture. Di ba? After na ito ng rapture. So, ang hinihintay natin ngayon ay rapture. At pagkatapos ng rapture, ito ay magaganap sa kalangitan. Basahin natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sige po, kunwari na, sama-sama tayong magbasa. Ready? Begin. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan mo kami ng mga bagay na mataas sa amin, hindi namin ito kayang unawain sa pananaliksik namin dahil ito po'y pangyayari sa langit, ngunit ito po'y napakagandang katotohanan na in the future, this will be the scenario at kami po isang araw ay tatayo sa hukuman na to. Bawat Kristiyano ay haharap sa inyo. Kaya't napakahalaga na meron itong kaugnayan sa aming ipamumuhay ngayon, sa aming paglilingkod ngayon. Ano yung aming tatanggihan, ano yung aming tatanggapin, ano yung aming ititigil, ano yung aming ipagpapatuloy, saan kami magtatapat, ay meron pong kaugnayan sa hukuman na ito. Kaya napaka-buti na aming pag-aralan, unawain upang maiayos ang aming buhay dahil hindi po ito ayon sa aming haka-haka o akala o sariling pagpapaliwanag, kundi makita namin mula sa iyong salita kung ano po yung maliwanag upang siya naming maging hakbang sa buhay at hindi masayang ang inaakala naming pakinabang ay mauwi sa wala. Bukod po dito, dapat kang maluwalhati at malugod sa bawat maliit o malaking bagay man. Kaya pangunahan niyo po kami. Dalangin namin ang inyong patnubay sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Makakaupo na po tayo.
the judgment seat of Christ. We must, it's a must. It's a must. Hindi pwedeng iwasan. Parang salitang, ye must be born again. Hindi pwede na hindi. Wala tayong pag-iiwasan dito. It's a must. Hindi to optional. Hindi to pipiliin mong, harap ako dyan. Kagaya ngayon, yung mga tinatawag nating mga sineserbihan ng akusasyon tungkol sa mga ghost project, yung iba ay nagtatago. Hindi tayo makakatago dito. At talagang this is a must. So lahat a-attend dito. Lahat ng Kristiyano a-attend dito. Kaya lahat tayo haharap dito. For we must all appear. Naroon po yung appearance. Hindi pwedeng text, hindi pwedeng sulat lang, hindi pwedeng pasabi. No, you have to appear. And it's a must. So hindi pwedeng hindi ka haharap. Haharap lahat tayo. Before the judgment seat of Christ. Sa harap mismo ng hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi tayo makakalusot sa judge na ito dahil walang lihim sa kanya. Ang pinakamatindi, pinaka-epektibong paghatol ay ang paghatol ng nakakaalam ng lahat ng bagay tungkol sa atin. Kaya hindi pwede rito ang palusot, hindi pwede rito ang excuses, hindi pwede rito yung mga maliliit na katuwiran, at kung ano-ano na mga pwede nating akala natin okay, pero sa Diyos, wala hong bending ng rules. God will not bend and will not adjust the standard, kaya lahat po tayo, kung gaano man yan kataas, gaano man yan katuwid, lahat po tayo mag-a-adjust doon sa standard ng Diyos upang pagharap natin sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo ay makatanggap tayo ng gantimpala o yung sinasabing, well done, thou good and faithful servant. Yun ang magandang madinig natin na musika sa ating pandinig. Na ang sabi rito, everyone may receive the things done in his body. At yan, ang pag-aaralan natin. Hindi pa natin lubos na mapag-aaralan ng kabuuan itong talatang ito, pero gusto ko pong mag-focus muna tayo, the things done in his body. Yung po munang body of Christ. Kasi po, hindi ng tao, ng mga kahit mga Kristiyano, hindi na mga Kristiyano naintindihan. Maraming Kristiyano, maging sa iba't ibang bansa, dahil kulang nga ng pagtuturo, kulang ng availability. Wala silang church na ganito, na malayang dumalo, malayang makinig, magdala ng Bible. Yung iba'y inuusig, yung iba naman ay patago ang pagtitipon. Kaya they do not have the privilege and the freedom that we have, that we are enjoying, na malaya tayong nag-aaral. Kaya magpasalamat tayo dahil tayo ay malayang nakapag-aaral ng salita ng Diyos at mas naiintindihan natin, kumbaga sa paaralan, mas marami na tayong natututunan kaysa sa marami nating kapatid na nasa ibang bansa na napakahirap manambahan at magtipo na kagaya nito. Ano po? Kaya malaki po ang pasalamat natin. Lahat po na nagpapasalamat, say amen? Lahat tayo, Lord, thank you very much dahil ako'y ipinanganak at naligtas sa panahon na malaya ang pangangaral ng salita ng Diyos at malaya tayong magbuklat ng salita ng Diyos. Kaya salamat. The judgment seat of Christ. Now, sabi rito, everyone may receive the things done in his body. And I want to focus first about what is the body of Christ. What is the body of Christ? Because this body of Christ will be the basis, will be the object of God's observation. What are you doing in my body? What are you doing in my body? Anong ginagawa mo sa aking katawan? So what is the body of Christ? Colossians 1:18. Tingnan natin ang Colossians 1:18. What is the body of Christ? Okay? Tama ba tayo?
Ayan muna. Ayan. So, nakapahayag yan, the judgment seat of Christ. Andyan yung fire sa itaas na picture. The fire shall reveal of what sort it is. Yung nasunog, andyan yung hay, wood, and stubble, nasunog. Doon naman sa baba, yung mga hindi nasunog. Ano po, hindi natin didetalihin yan, pero gold, silver, precious stones. Tsaka natin pag-aaralan in detail. But, yan po, makikita natin, yung mga nasa ibabaw, yun yung mga nasunog. Ito namang mga nasa baba, gold, silver, and precious stones, hindi po sila nasusunog. Ano po? So, the body of Christ. So, kung titignan natin, ang body, Christ is the head. Ang sabi dito sa Colossians 1:18, and He is the head of the body. The church. So the body is the church. Maliwanag po na ang iglesia ang katawan ni Kristo. Sabi niyo, Pastor, paano kung maraming iglesia, maraming katawan ni Kristo? Yes. Every church is a local, visible body of Christ. So in general, tinatawag silang the body of Christ. Parang sinabing, the husband is the head of the wife. The husband. Paano yun? Maraming husbands. Kaya pag sinabing the husband, ito'y tumutukoy sa bawat husband. Totoo ito. Kaya ang tawag dong, ang pagkagamit ng the husband ay generic. Generic usage. The same with the body, maraming body, but generic ang usage, the body. Tumutukoy sa lahat ng asawang lalaki, tumutukoy sa lahat ng asawang babae, at ito naman tumutukoy sa lahat ng iglesia o simbahan ng ating Panginoon. The church. Who is the beginning? The firstborn of the dead, that in all things He might have the preeminence. So the body, maliwanag, what is the body of Christ? The church. The church. May naniniwala na lahat ng ligtas ay body of Christ. Well, kanilang paniwala yon, naniniwala tayo na ang church ay New Testament body. Lahat ng naligtas ay membro ng family of God. Lahat sila ay anak ng Diyos. Pero hindi lahat ay membro ng iglesia ng Panginoon. Kung paano natin pinapahalagaan ang katawan ni Kristo bilang miyembro, saan man tayo naroon. Di ba? Halimbawa tayo church. Pagdating ng Monday, hiwa-hiwalay tayo. Nasaan ang church? Ang church lang ba ay pagka nagkakatipon pag Sunday? O pagka Monday, nangalat tayo kung saan-saan? Nasaan ang church? Nawala ba ang church? Kung tayo nangalat? No. The church is being used by God in different places. The body of Christ, umaabot sila. Ang figurative, ang figure ng church ay ang katawan. Kaya pagka naroon tayo sa opisina, nasa eskwela, nasa kalsada, nasa pagmamaneho, nasa bahay, nasa palengke, saan man tayo naroon, the body of Christ is in action. The body of Christ is in action. Okay. So kung paano natin pinapahalaga ng katawan ni Kristo bilang miyembro, saan man tayo naroon, bahagi tayo at extension tayo ng katawan ni Kristo na gumaganap ng kanyang kalooban. We are the body of Christ on earth in action with a heavenly mission. Meron tayong mission. Kaya pag gumanap tayo, hindi naman laging ibig sabihin ng iglesia, sama-sama sa isang lugar. No, kahit na tayo nagkahiwalay-hiwalay from Monday to Saturday, and then magtitipon tayo ng Wednesday at Sunday, still the church is intact. But we are busy. Now, 5 bagay na mahalaga na ibig ko pong unawain natin tungkol sa simbahan. What is the body of Christ? Una, liwanagin natin ito. First, the body of Christ is the local, visible, and New Testament church. It's local, nasa isang lugar siya. Visible, nakikita siya ng mata, nakikita ng mga tao. And New Testament, hindi siya karugtong ng Old Testament, siya ay sa bagong tipan lamang nagsimula. Kaya local, visible, New Testament church. Yan po ang church. The body of Christ, yung tinatawag na katawan ni Kristo, ito'y tumutukoy sa iglesia lokal na nakikita
sa bagong tipan. Pangalawa, Christ is the foundation, the founder, and head of His church since, mahalaga po itong salitang ito, since His earthly ministry. Kaya ko po yan inilalagay, kaya ko nililiwanag, meron po yung mga kaukulang dahilan bakit yan po ang nakalagay. Christ is the foundation, ibig sabihin, bawat Kristiyano, bago maging Kristiyano, tinanggap mo si Kristong tagapagligtas. Si Kristo ang ating naging tagapagligtas. Si Kristo ang naging dahilan bakit tayo naging mga anak ng Diyos. Si Kristo ang dahilan bakit tayo tinatawag na pupunta sa langit o mga Kristiyano. Siya ang simula. Yun yung foundation. Bago ka magtayo, ang simula, maglalagay ka ng foundation. Kaya bago tayo makapamuhay ng Kristiyano, ang simula, naligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. Walang naglingkod sa Diyos na hindi muna naligtas. Kinakailangan munang maligtas para makapaglingkod kay Kristo. Kaya ang simula o pundasyon ng ating paglilingkod at ng ating pamumuhay ay walang iba kundi si Kristo. Christ is the foundation. Pangalawa, Christ is the founder. Siya ang nag-establish o bumuo o nag-organize ng simbahan. Ibig sabihin, bawat naligtas ay kanyang inorganize. He was the founder. The founder. So siya ang nagbuo, hindi si John the Baptist, hindi ang mga apostles, hindi ang prophets, hindi ang sino mang santo o mga santa. Si Kristo ang nagtayo ng kanyang iglesia. He is the foundation, He is the founder. Siya ang simula ng lahat ng Kristiyano para maligtas at siya ang nagbuklod at pinapag-isa niya ang mga Kristiyano at inorganize niya bilang isang iglesia. And then, head of His church. He is the foundation, He is the founder, and He is the head. Pag sinabi nating foundation of the church, 1 Corinthians chapter 3, verse 11, there is no foundation, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So walang ibang foundation, maliwanag po, si Kristo po yan. Well, ang ibang pananampalataya ay naniniwala na ang foundation ni si Peter. We do not believe that. The church is not built on Peter, hindi sa mga apostles, hindi sa tradition, hindi sa mga council, kundi kay Kristo mismo, the revealed Son of God by the Father. His person, His work, His truth, or His teachings. A church may have structure, maaring meron church, may mga leader, may mga miyembro, malaki ang membership, maaring matagumpay, malaki ang property, maaring marami silang branches or daughter churches, pero kapag hindi si Kristo ang foundation, wala po itong spiritual count. Dahil wala sa tamang pundasyon. Kaya anumang simbahan na hindi si Kristo ang simula ng kaligtasan, nagtayo sila sa maling pundasyon. Zero lahat ng kanilang paglilingkod, pagtatapat. Kaya anumang pangalan ng simbahan na may pangalang Kristiyano o Christ o Christian, na may pangalan at sinasabi lang sila'y kay Kristo, pero ang paraan ng kaligtasan ay mali. Mali ang pundasyon. Wala po itong spiritual count. Relihiyon lang, may anyo, ngunit walang katotohanan. Kaya tinatawag po na si Kristo ang foundation, siya ang founder, siya ang nagtatag, at siya rin ang head. So He's the founder. Christ is the founder of the church. Ano po? Kaya the church, hindi ito nagsimula dahil si Kristo ang founder, hindi ito nagsimula sa Garden of Eden, kay Adam at kay Eve. Hindi ito nagsimula doon. Hindi rin ito nagsimula sa panahon ni Moses, yung church in the wilderness. Hindi rin ito nagsimula nung time ng pagtawag ng mga apostol. No, yung isa-isa silang tinawag na ganon. Hindi. Yung para masave yung mga apostles, hindi po yun yung time. Hindi rin po ito yung time na nagkaroon ng pagbaba ng Holy Spirit, ng Pentecost. Ano po? So, kailan? At tayo naniniwala na bago pa kasi magkaroon ng apostles, meron ng church. Ang apostles ay some in the church. Kaya the church did not begin at Pentecost as an institution,
ang Pentecostes, yung pagbaba ng Holy Spirit ay empowering of the church. Sabihin nyo nga po, empowering of the church. Yan ang Pentecost. Naalala ko tuloy yung mga inoordinahan, mga Bible student na mga nagpapastor na naoordinahan. Ano ang tawag nyo sa pagbaba? Anong tawag nyo dun sa araw ng Holy Spirit ay bumaba? Naku, hindi masagot ng mga inoordinahan. Hindi masagot. Ay, meron dun sa likod, sinesenyasan sila. Binigyan ng instruction, binigyan ng idea. Ulan? Ano? Mahirap yung signal no? Pero yun yung coming of the Holy Spirit, the pouring out of the Holy Spirit. Ganon. The coming, the empowering of the church. Hindi ito yung birth. Ang tawag ng iba, birth of the church. Kundi ito ay empowering of the church. Meron ng church. Meron ng Great Commission bago po mag-Pentecost, may church discipline na bago mag-Pentecost, may pastor na sila bago mag-Pentecost, may miyembro na sila, may treasurer pa sila bago mag-Pentecost. Kaya bago mag-Pentecostes, may church na. Pero in-empower ng time ng Pentecost. Kaya sabi, you shall receive power. Kaya during earthly ministry of Christ, kaya nakalagay po dito, officer, since His earthly ministry. Kailan nagsimula ang church? Habang ang ating Panginoong Hesukristo ay narito pa sa lupa at ginagampanan ang kanyang makalupang paglilingkod. Kaya inorganize niya ang iglesia sa Luke chapter 6. We believe na nag-overnight prayer siya, Luke chapter 6, I think 12 to 13. Pag chinek ninyo yan, inorganize siya, nag-overnight prayer muna siya, kinabukasan, pagkatapos siyang mag-pray overnight, tinawag niya ang kanyang mga alagad at nangatipon sa kanya. Ang tawag doon ay called out assembly. So he called out his disciples mula sa iba-ibang lugar at natipon sa kanya, and from there, pumili siya ng 12 apostles. Yung apostles, hindi po sila ang church. Ang apostles, kinuha doon sa group of disciples na natipon nung araw na yon. Ngayon, pag binasa niyo yung 1 Corinthians 12:28, ang sabi doon, and He, Jesus Christ, set some in the church, first apostles. So, ang apostles ay some in the church. Hindi po sila ang church. They are some in the church. Kaya meron ng church, at mula sa church, humirang siya ng 12 na tinawag niyang apostoles. Hindi ito ang church. Some in the church. Okay po. Kaya Christ is the foundation of the church. Christ is the founder of the church. Christ is the head of the church. Foundation, the founder, and the head. Colossians 1:18, sabi doon, and He is the head of the body, the church. So mamaya, titingnan pa natin. Ephesians 1:22 and 23, and had put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church. So sa kabuuan ng simbahan, lahat ng gagawin sa simbahan, the head, over all, head is Christ, which is His body. Over all things to the church, 23, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Kaya ang head ay si Kristo, in charge sa lahat ng gawain sa simbahan at lahat ng katotohanan about the church, na ang church naman ang tinatawag na kanyang body. So pag sinabing headship, He has the right to demand obedience. It means authority. He has the authority over the whole church. Hindi si pastor, kaya hindi ko may pastor, gaano man kagagaling ang mga pastor, hindi siya kasing galing ng talagang head ng church. Hindi niya pwedeng pangunahan ng head, hindi siya pwedeng umimbento ang gawain ng pastor, ipatupad yung ipinagagawa ni Kristo sa simbahan. Hindi kinakailangan ng pastor mag-imbento ng hindi iniutos ni Kristo. Ganon, ano po? So ang headship, the authority belongs to Christ. He has the right to demand obedience.
So kung merong dapat magpasunod sa atin, walang iba kundi si Kristo. Pangalawa, pag sinabing headship, it involves a governance over the church. The governance, pag sinabi natin governance, it's about direction, regulation, and control, or rulership. Siya ang absolute ruler. He directs the direction of the church. He directs the church. He regulates. Di ba? Mayroong regulator. Tinitimpla mong ganon. Regulator. At siya ang may control. Hanggang saan lang, alin ang hindi pupuntahan, kung kailan mag-go, kung kailan mag-i-stay. He has the control. Yun ang governance. So yun ang ibig sabihin ng headship. He has the right to demand obedience because he has the valid authority from God. Pangalawa, he has, upon his shoulder is the governance. Kaya tinatawag siyang governor. Ano po? He rules, directs, regulates, and controls the church. Kaya ang gawain ng pastor at lahat ng membro, lahat tayo, aalamin natin kung ano yung kalooban ng Diyos para the Lord Jesus Christ will rule over us, He will direct us para may unity, He will regulate, He will control. Kaya masusunod yung kalooban ng Diyos sa simbahan. At pag sinabing head, it talks about also about life. A growth of the church flows from Him. Hindi lalago ang simbahan nang wala si Kristo. Colossians 2:18 and 19. Ito ang sabi sa Colossians 2:18 and 19. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility. Ano yung voluntary humility? Humility na hindi naman utos ni Kristo. Kasi po itong mga taga-Colosas, meron silang tinatawag voluntary humility. Sila po ay may time na sila po ay sumasamba sa anghel. Voluntary humility. Kung saan silang nagpapatira pa sa anghel. Alam naman natin sa book of John, na si John mismo ay ganun din ang ginawa niya. Yumukod siya sa anghel. Sabi ng anghel, tumayo ka. Ako'y alipin din kagaya mo. So that is the tendency. Voluntary humility. Pero ang sabi rito, let no man beguile you of your reward in a voluntary humility in worshiping of angels. Huwag kayong padaya. Ha? Intruding. Alam niyo naman intruder, di ba? Nangihimasok kayo sa hindi naman inyo. Hindi, wala kayong karapatan. Intruding into those things which he had not seen, vainly popped up by his fleshly mind. So, ang pinatatakbo, yung kanyang reason, yung kanyang sariling isip at akala. At ang sabi dito sa 19, and not holding the head. Yung pong salitang not holding the head, it means to continually failing to hold fast. It means to persistently refusing to cling to. Persistent. Iginigiit. Ipinaglalaban ang pagtanggi na manangan kay Kristo laang, from which all the body, by joints and bands, having nourishment ministered, sa pamagitan ni Kristo, dun lamang po ito malulusog at makapaglilingkod at magkakalakip-lakip at ito ay lalago ng paglago na galing sa Diyos. So may paglago na hindi galing sa Diyos. Kaya dapat ang paglago ng simbahan ay hindi bunga ng rock music, bunga ng mga pa-beauty contest, bunga ng mga pakain, bunga ng mga... Hindi ito basta bunga na ginamit na gimmick ng tao. Kinakailangan, kaya natin ginawa, sinunod natin yung kalooban ni Kristo at yun ay paglago na kanyang gawa. So, no headship, no spiritual life, no submission, no approval from God, no authority from Christ, no reward in heaven. Yun ang mangyayari. Kaya mahalaga yung reward. Okay. Every sinner saved by grace through faith is added to the church through biblical baptism. Every sinner saved by grace through faith is added to the church through biblical baptism. Kaya dapat po yung maging maliwanag sa atin na bawat maligtas na makasalanan, sa biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi lang po basta naligtas sa biyaya. Naligtas, ang nakalagay sa Bible, you are saved by grace through faith. Hindi po, you are saved by grace. Stop. Hindi po. Hindi basta nagliligtas ang Diyos na ang tao walang pananampalataya. Ang requirement ng Diyos para iligtas, manampalataya.
Hindi basta grace. Iniligtas kita dahil ng biyaya. Kahit hindi ka nananampalataya, ililigtas kita. Hindi po pwede. Ang maliwanag na requirement ng Diyos, by grace, through faith. So you need to have faith in God. Bagamat yung faith ay galing sa Diyos, pero kapag binigyan kita ng ability to believe dahil inopen ko ang iyong understanding, then it's up to you to choose to believe or not to believe. Nasa iyo ang pagkakataon kung tatanggapin mo ba yung liwanag o iibigin mo ang dilim kaysa sa liwanag. Ganon. Hindi po yung basta iniligtas na gusto ng Diyos at sa biyaya, iniligtas sa biyaya dahil gusto niya. Kahit hindi nananampalataya, ay hindi po ganon ang maliwanag na nakalagay sa Bible. Salvation is by grace through faith. Wala akong salvation by grace na walang faith. Maliban na lamang sanggol. Walang kakayanang pumili. Wala sa katinuan ng isip. Walang kakayanang pumili. Yun ay salvation by grace, not through faith. Hindi siya nanampalataya. Hindi ini-require sa kanya ng Diyos. Alam ng Diyos na wala siyang kakayanan. Pero still, saved by the blood of Christ. Walang pupunta sa langit, labas kay Kristo. Kaya, so, anong sabi ng Panginoon? Not holding the head. Not holding. So, ito'y negative. Hindi nagpapatuloy na manangan o magtiwala o sumunod o magpasakop sa head na walang iba kundi si Kristo. Kaya nung sinasabi ng Bible, ini-establish ni Kristo yung loyalty to Him as head. So ang loyalty natin, the pastor and all the members of the church, ang loyalty natin kay Christ. Doon tayo nananangan, doon tayo nakatuon, doon tayo nagpapakatibay. Kaya kapag matibay tayo na ang tiwala natin ay nasa Panginoon, anuman yung mali ng tao, hindi ka natitigatig. Bakit? Ang katapatan natin wala sa tao na kay Kristo. Amen? Kaya marami po mga Kristiyano, madaling matigatig, madaling matumba, madaling mabuwal, kahit matatagal ng membro, kahit mga pastor na, nakalimutan na ang ating loyalty ay nasa Panginoon. Wala dun sa pagmamahal ng membro. Kasi may mga pastor magre-resign sa church dahil hindi niya nadama na mahal siya ng membro. Magre-resign. Bakit po? Hahanap ng ibang simbahang pagpapasturan dahil inaakala niya yung mga miyembro doon, aalagaan siya, pahahalagaan siya. Teka, ang katapatan natin, hindi dun sa mga miyembrong tapat, ang katapatan natin, nasa Diyos na nagtapat. Kaya ang pastor hindi nananatili sa simbahan at hindi rin aalis sa simbahan nang saligan niya at dahilan niya, yung ginawa ng miyembro sa kanya. Ganon din kayong mga miyembro. Huwag din ang dahilan ng inyong pananatili at ng inyong pag-alis sa simbahan yung ginawa at nakita niyong mali ng pastor o mali ng inyong kapatid. Ang dahilan kung bakit tayo nasa simbahan dahil inilagay tayo ng Diyos, ang katapatan natin ay sa Diyos, wala sa tao at lalong wala sa pastor. Pare-pareho tayo. Ang katapatan natin nasa Panginoon. Kaya, mga kapatid, pagka tayo ay magtatapat ay sa tao, maliligaw tayo. Kaya ang sabi rito, hindi na natin ginagawa at ginagampanan ito bilang miyembro ng katawan ni Kristo. Ginagampanan natin to sa ating kanya-kanyang kagustuhan. Kaya tingnan niyo po natin, Matthew chapter 10, 37 to 39. Matthew chapter 10, 37 to 39. Sabi rito, He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Nauna yung relationship natin. Natural relationship sa ating mga tinatawag na pinagkakautangan ng ating buhay. Magulang. Kahit na yan ang nagluwal sa iyo, kahit na yan ang nagmahal sa iyo, kahit yan ang nagpalaki sa iyo, mas ang katapatan pa rin natin ay sa Diyos, hindi sa magulang na ginamit ng Diyos para tayo iluwal. Instrumento lang sila ng Diyos. Kaya ang atin pong pagpapahalaga ay sa Diyos at nagpapasalamat tayo, ginamit ang ating mga magulang at mahal natin ang ating mga magulang, pero wag natin silang mamahalin, nakapantay ng Diyos na parang sila na ang Diyos. Amen po, maliwanag po. Kaya ang sabi diyan, he that loveth father or mother more than me. Dahil ito po yung nangyayari. And it's very common, mamahalin ng tao ang kanyang tatay at ang kanyang nanay higit pa kay Kristo. Sabi ni Kristo, if you know how to love your parents and more than me, then you are not worthy of me. You don't understand.
Minamahal mo. Dahil nakatulong sa iyo, gumawa sa iyo ng mabuti, minahal ka. Alam mo ba na ako ang lahat na nag-isip ng yan para sa iyo at ako ang nagbigay ng buhay diyan para sa iyo? It's all my idea. It's all my plan. It's all my goodness. It's all my love for you. Now, you love the gift, you hate the giver. Minahal mo yung ibinigay ko sa iyo, ako na nagbigay, hindi mo ako minahal. Kaya sabi ng Panginoon, it's wrong. Then you are not worthy of me. You don't deserve my favor, my blessing. Hindi naman ibig sabihin na mawawala ang kaligtasan. Lalo na kapag mahina pa tayong Kristiyano, nangyayari po ito. Pero pag lumago na tayo sa pananampalataya, then we learn, we love the Lord Jesus Christ. We love God more than any person in this world. Kaya sabi doon, he that loveth mother more than me is not worthy of me. He loveth a son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Kung may mga suffering sa buhay, at yung suffering sa buhay maglalayo sa iyo sa akin, hindi mo ako mas mahalin kahit may mga tinitiis kayo sa buhay, kaunting tiisin, iiwanan ninyo ako. Sabi ng Panginoon, you are not worthy of me. Ibig sabihin, hindi natin siya makakamtan, hindi natin mawiwin yung Christ-likeness. Now, sabi sa 39, he that findeth life shall lose it, and he that loses his life for my sake, shall find it. So that is loyalty to Him as our head. We cling to Him. We cling to Him. So the final authority is Christ. Not our family, not our loved ones, not our culture, and not even ourselves. Okay, number 4. So every sinner saved by grace through faith is added to the church through biblical baptism. Kaya pagkatapos maligtas, sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, idinadagdag naman sa iglesia, ang Diyos ang naglalagay sa atin sa iglesia, sa pamagitan ng tamang bautismo na ayon sa Biblia. Pag hindi ayon sa Biblia ang bautismo, mali. Right motive, right method, right mode, right authority. Okay, so Christ founded the church in His earthly ministry. Christ founded. Kaya makita natin yan yung number 2. Christ is the foundation, the founder, and the head of His church since His earthly ministry. Mahalaga po yung since earthly ministry. So, number 4, Christ founded the church in His earthly ministry. Why? Why is this important to understand? Since His earthly ministry, Christ founded the church. Number 1, because Christ did not become the foundation of the church after the cross. Christ is not the foundation of His church after the cross. Christ is not the founder of His church after Pentecost. Christ is not the head of His church after He ascended into heaven. Hindi siya ang naging simula o naging foundation ng simbahan after nang siya'y mamatay, o kaya after dumating ang Holy Spirit, o kaya after na siya'y umakyat sa langit. He was already all three, while on earth. Habang siya'y nasa lupa pa, He is the foundation of His church before the cross. Yung mga taong naligtas at kaya lang sila makakapagpasimulang makapamuhay bilang isang Kristiyano at bilang isang simbahan dahil tinanggap na nila si Kristong tagapagligtas. So Christ is the foundation of His church before the cross. Christ is the founder of His church before Pentecost. May church na. Christ is the head of His church before His ascension. Kaya siya ay foundation, founder, and head of His church before pa siya mamatay. Siya ay authority na. Siya na ang lahat ng yan. Kaya kahit na siya ang leader nung itayo niya ang simbahan, siya ang head of the church. Nung narito siya sa lupa. Nang siya'y umakyat sa langit, hindi naputol yung kanyang pagiging head of the church. Hanggang ngayon, siya pa rin ang head of the church. Nung siya ay nasa lupa, nakikita siya na head, visible head of the church. Pero nung siya umakyat sa langit, siya ay non-visible head of the church. Hindi lang nakikita ng ating mata. Pero hanggang ngayon, through His Word, through His Spirit, ang sinusunod pa rin natin ay ang kanyang kagustuhan. Through the church. Kaya napakahalaga po,
sabi ng Matthew 28:18 to 20, ito ang patakaran niya sa simbahan. And Jesus came and spake unto them, saying, all power or authority is given unto me in heaven and in earth. Now I am in authority. I have all the authority in heaven and in earth. With this authority, I'm commanding you, you go. Go ye therefore, and teach all nations. Kahit bawal sa mga bansa, kahit pinipigilan at ayaw ng mga bansa, meron tayong go signal at authority to go. So ibig sabihin, kung pagsisikapan ng mga Kristiyano at ng mga simbahan na magpadala ng mga misyonero at pagtutulong-tulungan, ibig sabihin yung salitang go ye, ito po ay pagpapakita lamang na binibigyan na ng Diyos ng kakayanan ang mga simbahan na magpadala ng mga misyonero. Mula sa inyo may babangon na misyonero at mula sa inyo, simbahan, kayo ang tutugon para ihatid ang misyonero sa kanyang mission field. Kaya ang gawain natin mga kapatid na hindi tayong isinugo para maging misyonero, ang gawain natin, dalahin doon, ihatid sila doon, bigyan sila ng pamasahe, bigyan sila ng pangrenta, bigyan sila ng pangkakainin nila. Lalo na kung sila po ay mga tinatawag natin hindi mga tent maker, missionary, yung mga walang trabaho. Okay, so go ye therefore and teach all nations, and then, maliwanag, alam ng Panginoon na sa lahat ng mga bansa, may mga tatanggap. Bawal man o bukas, sarado man o bukas ang lahat ng mga bansa, alam ng ating Panginoon na may tatanggap. If somebody will go, if somebody will teach, somebody will be baptized. Kaya sunod-sunod. Pero ang kinakailangan muna, sabi ng Bible, you must have the authority. First, you have the authority. Christians, you have the authority. It was our Lord Jesus Christ who said, go. So we have the authority to go. Now, our responsibility is to go. Dito sa ating syudad, we have to go. Kinakailangan puntahan natin ng mga tao. At turuan natin sila. At sinasabi ng Panginoon, sa pagtuturo ninyo, meron diyang mananampalataya, bautismuhan ninyo. At pagkatapos yung bautismuhan, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. That is the headship of Christ. Whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you all the way, from here to the end. I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sa napakaganda ng pangako ng ating Panginoon, magmula nang itatag niya ang unang iglesia, kaya hindi tayo naniniwala, mga kapatid, ng unang iglesia na itinayo ni Kristo, sa paglakad ng panahon, ito ay natalikod o nawala ang iglesia, kaya nagkaroon ng mga panahon na walang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng mangyari yon. Dahil ang pangako ni Kristo, sa inyo akong palagi hanggang kailan siya nagsimulang sumakanyang iglesia? Mula ng kanyang itatag ang kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang sa katapusan ng kapanahunan. Kaya hindi po pwede ng iglesyang kinasihan ng Diyos ay maubos. O kaya ay lubusang mawala at may mga panahong walang simbahan at sinimulan lang itayo ng 1914 ng Iglesia ni Kristo. O kaya ng dating daan, o kaya ng Mormon, o kaya ng Adventist, o kaya ay ng kung sino pang churches. Kaya tayo po bilang Baptist, alam natin ang ating history, mula nang si Kristo magtayo ng kanyang simbahan, ako isa sa inyo. So nagpatuloy, makikita din natin kung ano nangyari sa Book of Acts chapter 8. Pinag-uusig sila, nangalat sila. Pagkalat nila, nangaral sila sa lahat ng dako na kanilang pununta. Lalong dumami ang mga mananampalataya. Nung sila'y mangalat, kaya delikado ang mga Kristiyano kumalat. Dahil pag kumalat, lalong nadami. Dahil lahat ng napunta sa iba't ibang lugar, nagsishare ng gospel. Amen? Ganun po ang gawain. Kaya ang gawain natin, ibahagi sa mga tao, laging may tatanggap. Naalala niyo yung binanggit ko sa inyo na nagtanong nung relo, pinuntahan namin ni Sister Donna. Sabi sa amin, alam niyo Pastor, wala pang nakapasok dito sa aming bahay na mangangaral. Wala pang nakapasok. Mapalad kayo nakapasok dito sa bahay namin. Pinamerienda pa kami. Napakabait naman.
Abay, pero wala pa hong nakapasok dito. Kayo lang ang nakapasok dito. Tingnan niyo po, no? So, kung merong hahayo, may mangyayari. Merong bagong mangyayari. So kung tayo lahat, saan man tayo naroon, we make a simple attempt. Pwede ba akong maibahagi sa iyo na isang bagay na alam kong may enjoy mo? Ha? Alam mo, meron akong gustong ibahagi sa iyo na alam kong kailangan mo, pagpapalain ka, pasasalamatan mo, at ito'y intensyon, ipahatid ng Diyos sa iyo. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang minuto para ibahagi ito sa iyo? So pag nag-attempt ka ng ganung pananalita, maaaring may magsabi, wala akong panahon. Okay lang. Pero paano ko sabihin niyang, sige, makikinig ako. So hindi natin alam kaninong puso ang bukas at kaninong puso ang sara. Kaya ang gawain natin dito, ang sabi ng Panginoon, go ye therefore and teach. Kung magbukas sila ng pinto, teach. Kung magsara sila, ibaling nyo sa iba. Paano kung magbukas ng pinto at naturuan ninyo at tumanggap? Di anong susunod? Baptize them. Pagkatapos mo baptize, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. So ito po ay dapat nating sundin. So hindi naputol ang pamumuno niya. Nang siya'y umalis sa lupa, siya pa rin ang head of the church. The Christ who led the church on earth is the same Christ who is now leading His church from heaven. Kaya hanggang ngayon, siya pa rin ang head. Kaya dapat po naingatan ng mga pastor, kami mga nagpapastor, ang talagang huwag makalimot na ang Panginoon ang head ng church. Number 4, dito po sa ating PowerPoint. Therefore, anything done by anyone outside the headship of Christ in His body or church is spiritually wood, hay, and stubble only. Bakit po? Bawat maligtas ayon sa plano ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, bawat maligtas, kalooban ng Diyos, generally speaking, pag ikaw ay naligtas, ikaw ay babautismuhan. Yun ang sequence dito. Teach them, that's the gospel. Baptize them, church membership. Teach them to observe all things. That is discipleship, ministry, fellowship. To observe all things. Kanilang gawin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Therefore, anything done by anyone outside the headship of Christ. So, nasaan ang headship of Christ? In the church. What if I am not a member of the church? Paano kung ako ay ligtas pero hindi ako miyembro ng church at ayaw kong magmiyembro ng church? Meron ako nakausap na ganyan. Sabi ko, kayo po ba isang church membro? Mabait siya. Matulungin sa mga simbahan. Sabi ko, saan po kayong church membro? Kayo po ba yung membro? Hindi, pastor. Hindi ako nagme-membro sa alinmang simbahan. Dahil ayaw kong, pag ako'y naging membro sa isang simbahan, matatalian ako ng isang simbahan. Doon na kasi ako magiging membro. Doon ako dapat laging nadalo. Ayaw ko nung ganon. Yung doon ako laging nadalo. Gusto ko dadalo ko sa kung saan-saan. Iba-iba yung dinadaluhan ko. Question, yung ba ang plano ng Diyos sa Kristiyano? Hindi. Ang kandila, sabi ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 14 at 15, ang kandila ay inilalagay o ang ilawan ay inilalagay sa kandilero. Meron siyang talagang lalagyan. Hindi siya inilalagay kung saan-saan. Meron siyang talagang kandilero. Kaya bawat naligtas, kalooban ng Diyos, mabautismuhan para idagdag sa iglesia. Kaya lahat po tayo ay membro ng iglesia na tinatawag naman sa ibang salita na katawan ni Kristo. Tinatawag din po ang church na temple of God. Tinatawag din po ito na flock of Christ. Iba-iba po ang tawag. Ano? Kaya nung tawagin po siyang church or called out assembly, ito rin po yung tinutukoy na body of Christ. So lahat tayo ay membro ng body of Christ. Sino ang head ng body? Christ is the head of the body. If you are not part of the body, then you are outside the headship of Christ. Ang mangyayari po sa Kristiyanong yan, siya ay nagiging freelancer. Yun yung sinasabi ng taong yun na nakausap ko, na hindi ako nagpapamiyembro sa isang simbahan kasi gusto ko, dalo-dalo ako kung saan-saang simbahan. May mga kapatid,
ministry, if we want to serve, ministry must be under the headship of Christ. Hindi ikaw ang masusunod. Ang tunay na paglilingkod o ang tunay na ministeryo ay hindi po self-initiated. Hindi ka magpapasimula ng sarili mong gusto na hindi naman o labas naman sa plano ni Kristo. Hindi ka pwede magpasimula ng anumang ministeryo o paglilingkod labas sa headship of Christ. So this is not self-initiated, this is not self-directed, and lalong hindi self-glorifying. Kaya hindi dapat lalabas sa Church of Christ ang mga ministries. Kaya ang school natin, under the ministry of Christ Baptist Church. Ang Sunday School ay under ng Christ Baptist Church. Ang Bible School ay under ng Christ Baptist Church. Ang mga missions natin ay under ng Christ Baptist Church. Ang choir natin ay under ng Christ Baptist Church. So lahat po ng ministries under ng church because the church is the body of whom Christ is the head. Kaya kung labas ka sa church, labas ang tao, ayaw niya, hindi niya naintindihan ang plano ng Diyos. Kaya nga kahit busy, ang daming ministry, kahit napaka-busy ang daming ministry, hindi automatic na busy sa ministry, biblical ang ministry. Hindi ko mo maraming ginagawa, maraming paglilingkod, biblical yung kanilang paglilingkod. Kinakailangan may tamang foundation. Halimbawa, ang dami, yung ginagawa natin, ginagawa din naman ng iba, pero hindi naman ligtas. Walang foundation. Di ba? Yung mga simbahan na ang kaligtasan ay mali. May paglilingkod, may choir din sila. May pangangaral din sila. May mission din sila. May giving din sila. Lahat ng meron sila. Ano ang kaibahan? Wala silang tamang foundation. Kaya alinmang simbahan, kahit Baptist yan at walang tamang foundation, wala yan. Walang spiritual count. Walang score. Walang kaluguran ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, John 15:5, without me, you can do nothing. Kung wala ako na nangunguna sa inyo, sa loob ng iglesia, wala kayong magagawa na katanggap-tanggap sa aking mata. At pag hindi katanggap-tanggap sa aking mata, wala kayong reward pagdating ng judgment seat of Christ. Kaya yung reward sa judgment seat of Christ, yung tumatanggap ng reward sa judgment seat of Christ, sila yung mga nakaganap ng according to the rules. Amen? Dapat merong rules na sinusunod. At ang sinusunod natin, yung rules ng head. Now, Hebrews chapter 8, verse 5. Hebrews 8:5. Sabi rito. Okay, tingnan natin, Hebrews 8:5. I am the vine, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. Okay, Moses, gagawin mo ang tabernacle. Pero ito ang bilin ng Diyos. For see, saith he, sabi ng Diyos, that thou make all things according to the pattern showed thee in the mount. Meron akong pinakita sa yung pattern ng kurtina, yung mga panlagay dyan sa kurtina, yung sukat ng kurtina, yung materyales, lahat ng mga gamit sa templo, pinakita ko sa iyo. Ingatan mo na magawa mo ang ayon sa pattern na ipinakita ko sa iyo. So paano ang tamang paglilingkod? Naglagay ang Diyos ng pattern. Ang paglilingkod po, matapos mong maligtas, ikaw ay babautismuhan, at matapos mong bautismuhan, idadagdag ka sa iglesia. Ang iglesia, ang katawan ni Kristo, nagagawa ng trabaho ni Kristo nung siya'y narito. Ito ang tinatawag na spiritual body of Christ, of which Christ is the head. Kaya ang sabi dito, you have to make all things according to the pattern. So ang punto, Moses, wag mong lalabagin. Wag kang gagawa ng sarili mong diskarte. Siguro maganda dito sa tabernakulo, lagyan ko to ng second floor. Wala namang inilagay na second floor ang Panginoon. Siguro lagyan ko to ng balcony. Siguro gawin kong ang pinto ay mas maluwag-luwag. No, may sukat ang pinto. May sukat ang bakuran.
May tamang hati ang tabernakulo. Huwag kang dumiskarte ng iyo. Ganon din po ngayon tayong mga Kristiyan. Hindi tayo pwedeng dumiskarte ng atin. Ang gagawin lang natin, we obey the pattern. Kaya sa worship, sa panambahan, sumusunod lang tayo. Worship, church leadership, doctrine. Hindi lahat magiging effective pagka hindi ayon sa Bible. We need to follow the pattern. What we do outside His headship may look successful, but it carries zero weight. Wala po itong timbang. Kaya napakahalaga ng pagsunod sa plano ng Diyos sa pagiging membro at matapat na membro ng simbahan. Sabi sa Exodus 25:40 kay Moses, "Look and look that thou make them after their pattern, which was showed thee in the mount." Inulit sa Hebrews chapter 8, verse 5. Ano, pinapaalala. So merong God-given pattern. Hindi yung sinabi, bahala ka na Moses kung anong gamitin mong materyales. Bahala ka na kung ilang patong ng balat yan. Bahala ka na kung anong balat ang gamitin mo. Bahala ka kung gaano kahaba ang kurtina. Hindi po. Kaya sa paglilingkod, hindi ko mo magaling, hindi ko mo marunong, hindi ko mo mahusay, hindi ko mo maraming alam. Basta gagawin, hindi po. We need to follow yung pattern ng simbahan. A headship of Christ. Ano po, kung may pastor man, siya ang human head, but the human head of the church obeys the head of the church, which is Christ. Ganon din ang church. Kaya hindi tayo bahala na. Hindi pwedeng baguhin ang disenyo. God's work must be done God's way. Amen? So ang iglesia ng Panginoong Hesus ay hindi nagsimula sa tao, hindi rin pinamamahalaan ng tao, hindi rin hahatulan ng tao. Ito ay itinatag ni Kristo, itinayo ni Kristo, at kay Kristo lamang mananagot sa judgment seat of Christ. Lahat tayo ay haharap sa judgment seat of Christ. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Tulungan niyo po kami. In the future, tinitignan namin, isang araw tatayo kami sa iyong harapan. At tulungan niyo po kami na magkaroon ng banal na takot, na ingatan paano namin susundin yung pattern. Na lahat ng aming gagawin, to Him be glory in the church. Ang aming kaluwalhatian ay hindi po namin kunin. Hindi, ikaw ang magbibigay ng kaluwalhatian sa amin. We will not glorify ourselves. We will glorify our Lord and Savior in the church. Lahat ng paglilingkod in the body. Lahat po kami under the headship of Christ. Hindi pwedeng maglingkod, hindi anumang pwedeng gumawa kami outside the ministry of the local New Testament church. Salamat po sa ganitong pribilehiyo na kami binigyan mo at inilagay kami sa iglesia mo na pinatunayan ng kasaysayan, pinatunayan ng aral, at pinatunayan ng kanilang pamumuhay at practice. Salamat Lord sa inyong mga anak na nagtatapat. I-bless you po at nawa ang aming bayan lalong pagpalain sa pamagitan ng paglaganap ng mga tamang simbahan na sa inyo nagpapasakop at ang ikaw lamang ang pinaglilingkuran. Hiling namin ito na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen? Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat. Tayo po ay awit. Amen. Bago tayo magtipo ng ating mga kaloob. Kaya, well, nawa po lalong maging mahalaga sa atin ang church dahil we cannot just become Christians and do what we want. Hindi po. It's always through the church, through the body of Christ. Okay, mawit po tayo? Awit natin. Next song, ha? We'll serve Him. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Ha? Awitin natin, the longer I serve Him, the sweeter we serve Him, the more we understand Him. Everyone. Amen. Since I started for God's kingdom, since my life He controlled, since I gave my heart to Jesus, the longer I That's the way to serve Him. sweeter Serve Him according to His will and according to His way. The longer Yes, that's the way to serve Him. the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven.
sweeter he grows. Every need he is supplying. Plenteous grace He bestows. Thank you, Lord. Amen. Every day my day gets brighter. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day's like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen. Let's keep serving Him. Amen. Praise the Lord. Brother Israel, will you please come? Pasalamatan mo ang ating mga kaloob ngayong gabi. Purihin ang Panginoon sapagkat tayo laging tumatanggap sa Kanya ng mabubuting bagay. Okay po, church, tayo manalangin. Diyos, dakilang banal, muli po nais ka namin pasalamatan, Panginoon, sa araw-araw na biyaya na ibinibigay mo sa amin, na hindi ito limitado, Panginoon, sa pagpapala ng buhay, kalakasan, Apo. kalusugan, at patuloy na pag-iingat. Ganun din, Panginoon, ang siksik, liglig, Panginoon, na pagpapala mo sa amin financially. Amen. And we pray, Panginoon, na through this ay may bahagi din namin ito, Panginoon, sa iyong gawain, sa ministry ng church, Apo. at ang patuloy na paglago nito, Ama. Apo. Ikaw po muli, Panginoon, na mangusap sa amin, at patuloy, Panginoon, na magtaguyod ang gawain mo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Gentlemen. Ito, Brad. You loosely hold, better far than gold. It is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Sing with me. I can go directly to the Lord in prayer. He has told me I may boldly enter there, and He listens as His promises I plead. I find mercy there and grace for every need. All together. Amen. Shall we all stand, please? To be God's child, oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. Amen. Brother EJ, will you please come? Close us in prayer, brother. Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, sa nagdaang araw, sa pag-iingat niyo po sa amin, sa Opo, ginamit niyo amen. pong takapagsalita kay Pastor, naway pagpalain niyo po siya at patuloy niyo po siyang gamitin upang maging pagpapala sa sa pag-handle po ng inyong ministeryo. Amen. Maraming salamat po, Lord, sa opportunity na makalapit sa iyo ng malaya. Gamitin niyo po kami, use us, enable us, and guide us po, Lord, naway maging bigger instruments po kami Yes po. for your glory po, Lord. Amen. And pinagpipray ko po, Lord, ang aming friends, family of Lambon, and loved ones na hindi pa namin kasama, naway gabayan niyo po sila at naway someday makasama po namin ulit sila dito sa church. Apo. Forgive us from all our trespasses and sins. In Yes, Jesus' name we pray. Amen. 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 Magandang gabi sa lahat. Sunday, let's be here. Bago ang awitin, unang awit. Sikapin natin, narito na tayo sa simbahan. Ha?